Kamusta mga kaps at welcome back. Sa video na ito ay magbabarnis tayo ng isang masterpiece, panel door. Ang unang prosesong ginagawa natin sa pagbabarnis mga kaps ay gaya ng dati, pagpapasta o pagtatakip dun sa mga imperfections ng kahoy gaya ng gaps gamit ang body filler. Pagkatapos ay sasanderin ito gamit ang power sander grit number 60 para mapatag nating mabuti lahat ng parts ng panel door. At para doon naman sa mga parts na hindi kayang abutin ng sander, nililihan natin yan mga kaps, mano-mano, gamit ang grit 80 at grit 100 para doon sa mga routers. At syempre hindi natin kayang alisin ng minsanan lang, lalo na't kung mahimulmul yung pinagrutiran ng kahoy. Kaya matapos nating liyahin lahat yan, lilinisin natin, bubugahan ng hangin para maalis yung mga alikabok. At pagkatapos noon ay a-applyan naman natin ng sanding sealer. Ang ginagawa ng sanding sealer mga kaps ay pinatitigas niya yung mga himulmul. Kaya sa first coating natin mga kaps ay kahit medyo manipis lang at patutuyuin natin ng about 10 minutes, lilihahin natin siya ng grit 150 para mas maalis na natin yung mga himulmul. Well, actually halos okay na ito mga kaps, pero mas magiging makinis pa siya pag nabugahan na natin ng sanding sealer at nalihan na ng grit 150. Para dun sa mga bago pa lang at nagsisimula, nagtatanong kung paano bang timplahin yung sanding sealer, ang ratio niyan mga kaps ay 3:1. Ibig sabihin 3 parts ng sanding sealer at 1 part naman ng lacquer thinner. Pwede namang mas kumonti doon ng lacquer thinner, walang problema yun mga kaps. Actually kahit walang halong lacquer thinner, ang sanding sealer ay pwede natin itong ibuga gamit ang spray gun. Pero syempre mas maganda pa rin kung may thinner para mas maging maganda yung latag ng ating sanding sealer. Sa part na to, hindi muna ako naghalo ng lacquer flow dahil first coating pa lang naman. At paalala nga pala mga kaps, huwag yung gagayahin si Mang Emma. What? Kasi medyo addict na yun sa sanding sealer sa barnis. Ayun o, hindi siya nagtakip o. Dapat meron kayong gas mask or face mask. O di naman kaya takpan nyo lang yung ulo nyo para hindi masyadong maamoy itong sanding sealer. Ayan, medyo pumatak. So, hindi na iwasan yan mga kaps pag nagbabarnes. Pagka medyo tumuwad ng konti yung baso, tumatapon o tumutulo yung ating sanding sealer. Buti na lang first coating pa lang yan, Mang Eman. Kung hindi, nasabunutan kita. Oh no! At tuloy-tuloy lang tayo sa pagbubuga mga kaps. At pagkatapos nyan ay patutuyuin natin yan ng, for about 10 minutes. Para naman malihan natin siya ng mabuti. Kasi kailangan patuyuin natin. Pag hindi natin napatuyo ng maganda yan, malagkit lihahin yan. Hindi mo malilihang maganda yan mga kaps. After 10 minutes napatuyo natin yung isang side, biniling natin, at itong side naman na ito sa kabila ang ating binugahan. Bali ang pinagpapatungan yan mga kaps ay may karton sa ilalim, kaya don't worry. Wow! So pagkatapos nating i-coat ng first coat itong ating panel door kabilaan, ay patutuyuin natin muna ng about 10 to 20 minutes para medyo tumigas siya.
So pag matigas na, pwede na natin siyang lihahin ng grit 150 para maabot natin yung mga himuhimulmul at mga salimutmut ng kahoy. Ang ginamit nating kahoy dyan mga kaps ay Jimelina wood. So ang structure at itsura ng Jimelina wood ay yellowish light. Yan. After ng 20 minutes ay nilihan natin gamit ang 150. Kung mapapansin nyo, pag nilihang sanding sealer, pag tuyo na siya ay para siyang pulbos na puti. Na kapag sinalat mo at naliha mo na, talaga namang makinis siya. Yan. Kaya siya tinawag na sanding sealer. Natakpan niya yung mga butas na maliliit ng kahoy at pag niliha mo siya, kumikinis. So para siyang primer, di ba? Yan ang pinakauna nating ginagawang preparation sa ating kahoy. Pagkatapos nating malihan ng grit 150 ay ito na ang itsura ng ating panel door. Medyo matagal lang talaga siya mga kaps. Lalong-lalo na dun sa mga pinagrotiran. Pero tiyagaan lang talaga para mas maging maganda yung finish ng ating panel door. Wow! Yan. Para dun sa mga bago nating viewers, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay click mo na yung red button dyan sa ibaba at click mo na rin ang bell notification para updated ka sa mga bago nating uploads. Well, shoutout nga pala sa nag-order ng pinto nato na si Mr. Florentino Cahucom at salamat sa patuloy na suporta sa ating furniture. After nating malihan ng grit 150 ay nagpe-prepare na itong si Mang Eman ng wood stain. Ang ginamit natin dyan ay gaas mga kaps or kerosene. Hinaluan natin siya ng burnt umber na oil tinting color ng Boysen. Yan. Haluin lang natin siyang mabuti. Medyo tiningkadan ko lang tong kulay nito mga kaps. Pagka magpapatingkad kayo ng kulay ng wood stain, pwede siyang kulayan ng lamp black at ng konting burnt sienna. Bali, ang ginamit natin dito, burnt umber, lamp black, at burnt sienna. Pagka okay na kayo dun sa kulay, pwede na natin itong i-apply. Kung mapapansin nyo ay medyo makapal yung pag-wood stain natin. Isa yan mga kaps sa diskarte para talagang pumasok sa kahoy, sipsipin ng kahoy yung wood stain. Pumundo siya dun sa mga maliliit na betas ng kahoy na kung saan magiging maganda yon para hindi niya masyadong sipsipin yung ibubuga nating sanding sealer at top coat na ang magiging resulta patag, makinis at makintab na resulta. Yan, kung mapapansin nyo, ang ginamit natin ay brush lang. Hindi na tayo gumamit ng basahan. Maghihintay lang tayo ng ilang minuto, 10 to 20 minutes then para tuluyang sipsipin ng kahoy itong wood stain. Medyo makapal yung ginawa nating pag-wood stain, pero aayusin natin yan after ng masipsip ng kahoy itong wood stain. Tapos nating i-apply ang wood stain ay ito ang itsura. Pero hindi pa dyan nagtatapos mga kaps. Kasi kung mapapansin nyo, may mga part siya na medyo mapusyaw. May mga part na medyo matingkad yung ating wood stain. Aayusin natin yan maya-maya lang gamit ang brush. Sa part na ito ay iipitin na natin ng sanding sealer yung ating wood stain. Naayos na natin yan ng brush yung wood stain natin. Ginawan natin ng konting haspy, DIY haspy, para mas maging maganda yung dating. Maging parang hardwood yung ating Jimelina wood. So papatungan natin ng sanding sealer mga kaps ng 2 hanggang 3 patong. At ito na yung itsura niya pag napatungan natin ng 3 coats ng sanding sealer. Ang ipapatong natin dyan mga kaps na top coat ay clear dead flat. Ang pagtitimpla naman mga kaps ng clear dead flat ay kailangan
may halo siyang sanding sealer. At konti lang ang gagamitin yung dead flat. Kasi kung purong dead flat ang gagamitin nyo dyan mga kaps, ang mangyayari ay magbibitak-bitak yung sanding sealer. Base na rin sa marami nating karanasan sa pagbabarnis. Kung mapapansin nyo mga kaps yan, may mga DIY wood grain yan o yung haspe na kung saan mas naging maganda yung dating ng kahoy. Pero syempre, hindi pa dyan natatapos dahil mamaya mag-a-adjust pa tayo ng konti sa kahoy para mas maging natural yung itsura ng wood grain natin. In this part ay naibiling na natin, napatuyo na natin ng 20 minutes yung kabila at ngayon naman ay itong kabila naman for final coat ng sanding sealer. After ng third coat ng sanding sealer, papatuyuin lang natin siya ng about 20 minutes ulit at lilihain naman natin siya ng grit 400. Pero marahan lang, hindi na masyadong madiin yung pag niliha mga kaps. Ang importante ay mapatag natin yung ibabaw. Pagkatapos nun, lilinisin natin mabuti, bubugahan para maalis yung mga alikabok niya at papatungan natin siya ng clear dead flat. Bali, ang ginagawa kong pagtitimpla mga kaps sa clear dead flat ay halimbawa ay may 1 litrong sanding sealer, hahaluan ko yon ng 1/4 hanggang 1/2 liter ng clear dead flat. Lalagyan natin ng konting lacquer flow at konting lacquer thinner. Tsaka natin siya ibubuga. Hindi ko ibinubuga yan mga kaps ng rekta yung clear dead flat kasi magbibitak-bitak yan pag purong clear dead flat ang ibinuga mo sa top coat niya. Bali, mag-a-adjust tayo dyan mga kaps ng konti gamit ang sanding sealer na may konting halong burnt umber. Sa mga professional na nagbabarnes ay ina-adjust yan gamit ang spirit. Well, hindi ko na naipakita dito mga kaps yung pag-a-adjust natin gamit yung spirit. Bali, sa pagtitimpla ng spirit naman mga kaps na wood stain, ang pwede natin gamitin dyan sa ganyang kulay ay yung red or yung Nara. Tapos pwede tayong gumamit ng black para mas mapatingkad natin yung kulay nung ating ipanghahabol. Siyempre, lalagyan pa rin natin siya ng konting tinting color na burnt umber. So, tansya-tansya lang ang naging buhay natin sa pagbabarnis. Nung una na pagtatry natin sa barnis, medyo mahirap. Pero habang tumatagal, nakakabisado mo na. Kahit tansya-tansya na lang yan. What? Pero maipapayo ko doon sa mga caps natin na nagsisimula pa lang. Basta basahin nyo yung instruction sa likod ng lata or galon ng barnis pa man yan o pintura. Basahin nyo lang instruction. Yan, kung mapapansin nyo mga caps, yung ating Jimmy Lino wood ay nagmukha siyang parang Nara o para siyang akasya eh. Yan. Wow! Ang ganda ng naging dating niya. Tapos meron pang mga DIY wood grain or yung haspe. Yung paghahaspe na yan, meron din tayong video na ginawa mga kaps. Check nyo na lang yung link sa description. Matapos tayong mag-adjust ng konti mga kaps sa kulay at magpatong tayo ng clear dead flat bilang top coat niya, ay ito na yung itsura niya mga kaps. Wow! Kita nyo naman pwede kang magsalamin. Wow! Hindi mo lang makikita yung itsura ng mukha mo. Bibiro lang. Yan. Ito na yung finish ng ating panel door mga kaps. Kita nyo naman, yayamanin ng dating. Talaga naman. Kaya dun sa mga nang mabarat ng pinto, maawa naman kayo sa amain. Pakiusap lang, kita nyo naman yung pagsasakripisyo namin sa pagbabarnis. Hindi lang naman ganun yun. Kung minsan mga kaps, natatawa na lang ako dun sa mga customer na nagtatanong Boss, magkano yung pinto nyo?
Yung pinakamura lang. Meron po kami dito, yung pinakamura, kaya ko ibigay sa inyo ng 3.5. Wala pong barnis. Ay, ganun ba? Di ba kasama na yung hamba doon? Sa 3.5? Oh my God. Baka naman po pwedeng barnisan mo na din. Oh no. Naman, hindi naman maka-discount sa'yo. 3.5 kasama na yung barnis. What? Oh my God. You know, kasama na raw mga caps yung barnis doon sa 3.5. Parang awa naman na nila, oh. Grabe naman kayo sa amin, oh. At meron din tayong binarnisan na isa mga caps. Bali, dalawa yan. Kasabay itong isang simpleng design na ito ng panel door. O yung madalas silang tawagin na Yowa. Yan. Elizabeth naman. Elizabeth design naman sa iba. Ito namang ginawa na ito ay para siyang Paris design mga caps. Raised panel door. Raised panel boards, I should say. Yan. Para dun sa mga customers natin. Yan. Hindi kayo nagkamali sa pagpili. Ayan, nakita niyo naman, napakaganda. Sangkap. Wow. Pinto pa lang. Panalo na, di ba? Bakit tatawad ka pa? Eh, kung maganda naman at quality ang gawa, worth it yung bayad, di ba, mga caps? Well, I hope na may natutunan kayo, mga caps, sa video natin na ito. At give it a like. At share mo na rin sa mga caps pa nating hindi pa nakakapanood. At syempre, pakisubscribe na rin ang aking channel. At yun, hanggang sa muli mga caps. Salamat ng marami sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ingat kayong palagi and Godspeed everyone. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wings.